Hello mga ka-agresibo, ako pong muli si Jom at sa po akong Backyard Goat Racer. So for today's video mga ka-agresibo, meron po akong nais ibahagi sa inyo kung bakit tayo natigil pansamantala sa ating pag-vlog at pagbabahagi po ng mga informative videos about po sa pag-aalaga ng kambing para po sa inyong mga manonood. Mga ka-agresibo, sad to say, nagamit po kasi yung pangalan ko sa isang corporation na nagkakaroon ng kumbaga walang lisensya yung corporation para mag-solicit at humihingi po sila ng investment. Base po doon sa papel na naipadala sa akin ng SEC or Security of Exchange and Commission, nakasaad po doon na kasama daw po ako bilang isang co-owner ng Gen Z AgriVenture Incorporated. So mga ka-agresibo, nakakalungkot na malaman ito at nakakabahala kasi para sa akin mga ka-agresibo, kung nangyari sa akin ito, pwede ring mangyari po sa inyo. Kaya naman, pinag-isipan kong mabuti mga ka-agresibo. Napansin nyo, matagal po akong hindi nakapag-upload ng video kasi nga medyo natakot din ako mga ka-agresibo kasi hindi natin alam kung sino yung mga tao na nasa likod ng kalokohang ito. At syempre mga ka-agresibo, kung ipagpapatuloy ko yung vlog, pinag-isipan ko ano nga ba yung makukuhang benepisyo ko sa pag-vlog. So, unang-una mga ka-agresibo, masaya po ako na naibabahagi ko po sa inyo yung aking experience sa pag-aalaga ng kambing. Pero, ang mahirap lang mga ka-agresibo ay ginagamit yung pangalan ng ibang tao upang makakuha ng investment or ng pera na hindi naman sa kanila. At ginagawa po nila itong scam mga ka-agresibo. So ngayon, naisipan kong ibahagi na ito sa inyo pagkalipas ng ilang buwan. I think mga nasa 4 months din. Kasi November, December, January, February, March, so April. So 5 months na rin pala mga ka-agresibo since nung matanggap ko yung paper from SEC. At nakapagpasa na rin naman ako ng affidavit of statement sa kanila na dinideny ko yung involvement ko doon sa Gen Z AgriVenture. So ipa-flash ko na lang din po dyan sa screen yung papel na ipadala sa akin. So posted na rin naman siya sa website ng SEC. Kaya naman mga ka-agresibo, nais ko pong ipaalala sa inyo na wag po kayo basta-bastang magbigay ng mga information nyo sa mga hindi kilalang tao. At wag po kayong magtitiwala basta-basta. Gayon na rin mga ka-agresibo, kung kayo ay nagpo-post sa social media, maging maingat po kayo at yung mga personal information po ninyo ay i-keep na lang po ninyo sa inyo na lang or sa mga malalapit sa inyo kung kailangan man talaga ng mga personal information nyo. Kasi hindi naman natin matatanggi na pagka may instances na kinakailangan nating ibahagi yung personal information natin sa ibang tao para makatulong sa iba. Pero yun nga mga ka-agresibo, wag po nating ilahad ng bulgar sa social media para hindi po kayo matulad sa akin. So ako, hindi natin maitanggi na kahit papaano na ibulgar ko yung personal information ko, gawa nga ng na-interview po ako sa iba't ibang mga vlogger, sa iba't ibang TV channel. So, para sa akin naman mga ka-agresibo, hindi ko naman talaga hinangad na sumikat at magpasikat. So, ang pinaka main goal ko talaga, bakit binahagi ko yung aking kwento, binahagi ko yung aking experience sa pag-aalaga ng kambing upang makapag-encourage po, lalong-lalo na sa mga kabataan na muling mag-agrikultura. Pero yun nga lang mga ka-agresibo, sa ganda ng ating intention, may mga tao pa rin talaga na
hindi lumaban ng patas. Pero para sa akin ngayon mga ka-agresibo, pinag-isipan ko ng matagal. Pagpapatuloy ko pa rin po ang vlog mga ka-agresibo. Pero yun nga lang, lilimitahan na siguro yung mga updates natin sa personal life ko. Para na rin mag-iingat para hindi na po maulit yung nangyari sa akin. At para doon sa mga tao na gumagamit po nung pangalan ko. So, maawa po kayo. At napakaganda po ng intention ko. Sana wag dumating sa point na tuluyan tayong mawalan ng gana dahil dito sa mga taong ito. Doon sa mga nabiktima po ay ako na po mismo ang humihingi ng pasensya sa inyo at nagamit po yung pangalan ko dito sa Gen Z Agriventure. At kung meron pa man pong ibang mga investment na nakasaad or nakalagay yung pangalan ko, so wag na wag po kayong mag-i-invest dahil ni isa, wala po akong sinalihan na corporation na humihingi po ng investment. So, dinidisclaim ko po lahat ng yon at pinapatunayan ko dito sa video na to, inalalahad ko po sa inyo na wala ako kahit ni isang sinalihang corporation na humihingi po ng investment or any investment solicitation. Ay wag po kayong maniniwala at mag-i-invest dahil ni isa, wala po akong sinalihan mga ka-agresibo. So yun lang mga ka-agresibo. After this video, susubukan ko na po magbalik sa pagbablog at makapagbahagi po ng mga information sa inyo kung paano yung pag-aalaga ng kambing at meron din tayong pagkakamali at during sa pagkakamali naman natin ay tayo ay natututo mga ka-agresibo. Hindi ko po sinasabi na 100% tama yung aking mga itinuturo sa inyo, pero binibigay ko lang po itong mga information na ito para meron kayong guide. So, nasa inyo pa rin mga ka-agresibo kung susundan nyo ba ito or hindi. Pero para sa akin mga ka-agresibo, ninanais ko lang pong makapagbigay ng personal experience ko para sa inyo, para yung mga nagawa kong pagkakamali or magagawa ko pang mali ay hindi na po ninyo pamarisan. So, yun mga ka-agresibo, happy farming po sa ating lahat.